Housing Loan Series Number 11. In-house financing requirements for OFW. Okay, ito po yung mga requirements kung kayo po ay OFW at gusto nyo po mag-avail ng housing loan through in-house financing. Unang-una po, syempre, kailangan po natin ng Certificate of Employment with Compensation or job contract. Kailangan po yon. Kasi po, yan po yung magpapatunay na kayo po ay OFW. Pangalawa po, kailangan nyo po mag-submit ng 3 pieces ID picture para sa form po ng inyong fill upan. Next po is 2 valid IDs na isasubmit nyo din po na hindi po na-expire. Next po is the PSA marriage contract and or PSA birth certificate. Marriage contract po kung kayo po ay married. If you are married, ito po ang requirements naman na isasubmit po ng inyong wife or ng inyong husband. 3 pieces, 1 by 1 picture, 2 valid IDs, and latest cedula. Birth certificate naman kung kayo naman po ay single. Okay, next po, TIN ID. Kailangan nyo po mag-submit ng TIN ID or tax identification number. Next po, latest cedula mismo ninyo. So for OFW, kung kayo po ay wala dito, so pakuha po kayo dun sa mga SPA ninyo. Next po is your photocopy of passport. Kailangan po yon ng may entry and exit. Next po, SPA. Consularized po pag kayo po ay nasa abroad na, kung kayo po ay signed abroad. If ever, kung kukuha po kayo ng bahay na nasa abroad na, dapat po ang SPA nyo is consularized. Doon po sa embassy kung saan pong bansa kayo nagstay, doon nyo po ipapanotarize yan. Notarize naman po kung kayo po ay nasa Pilipinas na nag-sign po ng housing loan. Okay? Para po malinaw. So, sana po makatulong. Yan po yung mga requirements natin sa in-house financing. Yung iba po mga developer ay minimal po ang requirements. Actually, minimal pa nga po ito. Pero, kung ito po ay maipiprepare niyo, for sure, ay gagrant po ang inyong housing loan kung kayo naman kayo magsasubmit ng inyong housing loan. Okay, thank you so much po and God bless everyone. Sana po makatulong. See you in my next video po. Bye-bye po.